success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka. Arnel Corpus po mula po dito sa Great Ark Farm. Babati po sa inyo na isang magandang araw. Another question po ulit mula po sa ating mga followers. Ang tanong po niya ay ano po ba ang mga factors na pwedeng mag-influence sa semen production at kung ilang straws po ang pwede nating makulik sa isang bull na baka. Tulad po ng mga sinabi po natin sa previous videos po natin mga kabaka, sa artificial insemination po, ito po ay isang technology na pakahalaga dahil pwede pong ma-upgrade yung lahi ng ating mga baka mula po sa isang world-class na bull na maari pong wala po sa atin physically yung bull na yon. Ang pwede pong gawin dyan ay kolektahin po yung similya ng high quality bull na yan at dadalhin po dito sa atin. So maari po na yung bull na napakaganda ay nasa Amerika or nasa Australia or nasa ibang bansa, pwede po nating kunin yung kanilang similya at yun po ang ating artificial insemination sa ating mga babae. At pag nanganak po yan, kalahati po nung anak na yan ay makukuha po niya yung kanyang lahi mula po doon sa bull na physically na wala po rito. At dahil ito po ay nakunan po ng similya at yun po yung ginamit. So napakagandang technology po ito at kung paano po nila ginagawa ito ay gusto po nating i-cover dahil yun po yung request ng ating mga followers. Yan po ang pag-uusapan natin ngayong umaga. So ang una po dyan, ang the factors that influence semen production in how many straws might typically be collected. Ang una po dyan ay yung semen collection frequency. So gaano ba kadalas na yung isang magandang bull ay pwedeng kunan ng similya para po magamit po ito doon sa EI program kahit saang parte po ng mundo. So ang frequency po dyan, base po sa ating karanasan ay once or twice a week. Pero may mga baka po dyan na yung mga magagandang kondisyon talaga ay pwede pong kunan ng similya ng mas madalas pa dyan. No? Depende po yan sa kagandahan ng baka. Pero typically, ang magandang practice po dyan ay 1 hanggang 2 beses po bawat linggo ay kunan po ng similya ang turo para ito ay magamit po natin sa AI program. At ang pangalawa po dyan, yung tinatawag po na volume and concentration. Ang volume po na nakukuha o yung tinatawag po na volume fair ejaculate, yung bawat extraction po natin ng similya sa turo ay ang range po niyan ay between 2 to 10 milliliter. So ganyan lang po kaliit. Pero depende po yan sa edad at saka lahi po ng turo. So yan po ang volume na nakukuha bawat ejaculation po ng turo. At ang kanyang sperm concentration po ay nagbabari po dyan. Ang per ejaculation ay ang range po niyan is from 1 to 5 billion sperm per milliliter. So ganyan po karami sa yung milliliter po ay gapatak lang po yan at 1 to 5 billion po na sperm ang pwede pong nandiyan dyan. At ang pangatlo po ay yung straw size in filling. So ito na po yung straw. Pag mapansin nyo po sa EI, meron pong straw yan. Halos yung straw po na ginagamit po sa mga Tetra Pak na juice. Halos ganyan lang din po ang itsura niyan. At ang nailalagay po sa bawat straw ay 0.5 milliliter or 0.25 ml ang sukat po niyan. At ang filling straws niyan ay depending sa concentration po ng sperm, ang high or standard fertility doses. The number of straws filled from its ejaculate can vary. So ang high sperm count per ejaculate can lead to more straws being produced. So ganito po yung kanyang example computation. Assuming po ang average po na ejaculate na volume ay 5 ml at ang kanyang sperm concentration ay 1 billion sperm per ml, kung ang ating straw ay nasa 0.5 ml, ang ibig sabihin po niyan, ang isa pong straw niyan ay nasa 15 million sperm. So, ang nakukuha po nating straw
sa bawat isang ejaculation ng ating baka ay nasa 333 straws. So ibig sabihin, sa isang beses lang po natin na kinunan po ng sample yung ating baka or kinunan po ng similya, ay pwede po yan na mag-produce po ng 333 na straws. At pag 100% po na makabuntis niyan, ibig sabihin, sa isang beses po natin na kinunan ng similya ang ating mga baka or ang ating bull, ay pwede po siyang mag-produce ng 333 na guya or calf. Ganyan po kaganda pagdating po sa collection po nitong semen mula po sa magandang klase po ng bull. At kung ang ating straw naman po ay 0.25, nako, di dodoble po yan dahil 666 po na straws ang ating makuha. So ibig sabihin, grabe pala no, sa isang bull, sa isang ejaculation po lamang ay posible po magkaroon po ng 666 na production pag ito po ay 100%. Pero hindi naman po 100% yan. Pero kahit kalahati po dyan, mahigit 300 po sa bawat isang ejaculation po ng magandang bull. So kaya yung EI technology ay talagang napakaganda po. No? Ang annual production nga po niyan ay kung ang baka po natin ay makolektahan po natin ng 50 to 100 times a year at ito po ay highly fertile at saka healthy po yung ating bull, ang range po niyan ay between 16,650 to 33,300 straws po sa 0.5 ml na straw, o kaya ito po ay from 33,300 to 66,600. Ang straw size po natin ay 0.25 ml. So ibig sabihin po mga kabaka, unlimited po yung opportunity. So hindi po kailangan na yung bull ay physically nasa atin. Pwede po tayong kumuha ng magandang lahi po ng bull or magandang lahi ng baka sa pamagitan po ng pagkuha ng similya mula po sa bull na nasa ibang bansa. So ang mga considerations po pagdating po dito sa pag-i-extract po ng semen mula po sa ating mga bull, kailangan po number 1 dyan ay yung health and nutrition. Kailangan yung ating mga bull ay lagi po itong healthy. Dapat po ay maayos po yung kanyang pakain para po ma-maintain po natin yung pangangatawan, at kailangan din po ang regular health check at saka yun nga yung balanced diet para po ma-maintain yung fertility ng ating bull. At ang pangalawa po na i-consider po natin dyan ay yung edad. Typically, yung mga mas batang bull, ang semen production po niyan ay medyo mas kunti pa i-compare po doon sa mature na bull. So may video din po tayong gagawin dyan para po makita po natin ano po yung optimum na edad para po yung bull natin ay mataas po yung kanyang fertility at mataas po yung kanyang production rate. At ang sunod po dyan ay yung management. Proper handling during collection process, and of course yung expert semen evaluation and processing are essential for maximizing the number of viable straws. So kailangan po mayroon pong technical expertise yung mga taong nag-i-extract po ng semen. So in conclusion, the potential for semen production from a single bull, sa nag-iisang bull, for EI purpose is significant, allowing intensive genetic impact from a single high-quality bull. This capability underscores the importance of selecting top-tier bull for semen collection and maintaining them in excellent condition to maximize their production, their reproductive contribution through artificial insemination. So yan po mga kabaka. Sana po ngayong araw ay nakabahagi po ulit kami sa inyo ng kunting kaalaman pagdating po dito sa isang paraan kung saan ang isang bull pala, kung ito po ay maalagaan, ay pwede po itong magkaroon ng sobrang daming anak kahit yung bull po na yan ay wala po sa ating farm. Sa muli, ito po si Kabakang Arnel Corpus sa ngalan po ng ating partner, si Pastor Julius Palir. Kami po ay patuloy na humihingi ng inyong suporta. Paki-like, share, and follow po ang aming page
sa Facebook at YouTube, Great Ark Farm ni Kabakang Arnel. At sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan at pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.